Adeline POV. Nagising ako sa mga mapipinong halik mula sa aking tiyan, kaya naman hindi ko mapigilan ang hindi makiliti at mapahagikak. Nakikiramdam ako sa susunod niyang gawin sakin. At pagkatapos ng mga halik niya, hinahaplos na ulit ang aking tiyan, kaya naman minulat ko na ang aking mga mata. Mine you're awake. Masiglang tanong ni CJ sakin, at tumakbo pa siya sa may pintuan at sumigaw, nagtaka pa ako sa inasta ng bata. Daddy Mines, wake up already. Masigla pa niyang balita sa ama niya, na akala mo hinihintay talaga ang paggising ko. Pero teka di ba nga nahimite ako kanina? OMG, natutop ko pa ang aking bibig, dahil naalala ko ang nangyari sa akin. Bumangon sana ako, kaso medyo nanghihina pa ang aking katawan. Kaya naman pinilit ko at napapikit pa ako, dahil sa nararamdaman kong pagkahilo. Sakto naman ang pagpasok ni Frederick, na may naaninag akong pag-alala sa kanyang mukha. Napangiwi pa ako sa reaksyon niya. Dahil napatakbo pa sa gawi ko. Kung makapag-react ang OA bulong ko sa kawalan, sabay tingin sa kanya. Kaya naman tinawag ko na si CJ, at papuntahin sa tabi ko, parang na-miss ko kasi ang batang ta, kahit araw-araw kong kasama. Hindi katulad ng ama niya, na parang ayaw kong makita. Kaya sinimanggutan ko siya. Baby come here please, tawag ko sa kanya sabay sinyas na tumabi sakin. At hindi ko pa rin pinapansin si Frederick, parang nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko kay CJ, ngunit pagtingin ko kay CJ ayon nakabusangot na. What's wrong baby? Tanong ko sa kanya, kaso mas lalo nakabusangot na. At pamaktol pang sumagot, kaya napakunot noo pa ako. Mine I'm not a baby anymore. Because, sagot niyang hindi matuloy-tuloy ang sasabihin niya, kasi nakatingin lang naman sa kanyang ama. Naakala mo naghihintay ng bas-bas na sabihin ang hindi masabi-sabi. Because, what baby, some bothered you? Tanong ko sa kanya, pero tumingin ulit sa ama niya. Kaya naman sinulyapan ko na ang magaling niyang ama, wow ang sarap ng ngiti ni Frederick. Nasabi ko na lang kasi ayaw magsalita eh. At ang lalaki ngumisi pa. Aba himala. Pero teka nga di ba nasa ibang bansa ang makong nata? Kausap ko sa aking sarili. Come on hon, kumain ka muna nagluto ako ng soup, hope you like it. Masaya pa niyang tawag sakin, habang masarap ang kanyang ngiti, natural na natural. Kakaibang Frederick ang kaharap ko yata ngayon, kausap ko ulit sa aking sarili. At hindi naman ako sumagot. Daddy I want to. Sigaw ni CJ na masigla ang boses. Kaya naman napabumisnis ako, dahil mukhang excited din ang bata. Yes buddy, come to near me. Don't be naughty to your mind okay, bilin pa niya sa anak niya. Napatango-tango naman ang bata, na mukhang masaya. Habang pinapanood ko sila, hindi ko mapigilan ang sarili ko, nang hindi mapangiti, ang sweet kasi nilang mag-ama. Binalik ni Frederick ang tingin niya sa akin, at to naman siya kung makatingin sa akin, para naman akong hinuhubaran ng walang hiya. Bakit ba ang halay-halay na ng utak ko? Kausap ko na naman sarili ko, pero ang lalaki mukhang alam ang laman ng isip ko. Halika na bago kung saan-saan na naman tumakbo yang isip mo han, tikman mo muna ta. Nakangiti niyang aya sakin, ang sinasabi niya ang soup na niluto daw niya. Ngunit tinignan ko lang ang soup, mukha naman masarap, pero parang ayaw kong inumin, napansin niya na hindi ko nagalaw, samantalang tong bata ayon nilantakan na. I'm done daddy. Masigla pa niyang bulalas, sabay taas pa ang dalawang kamay. Wow very good buddy. You want more. Masayang nag-uusap ang mag-ama, kaya naman hindi ko pa ginalaw ang aking soup. Dahil nag-enjoy akong panoorin silang dalawa. Han, hindi mo pa ginalaw ang soup mo. Ayaw mo ba? Malambing niyang boses sakin, parang gusto ko tuloy ulit matulog sa malambing niyang boses. Hey Han, what's wrong? May pag-alala niyang tanong sakin, dahilan para mabalik ako sa diwa ko, kaya naman hinarap ko siya. Lutang kong sagot sa kanya, at to ulit may binulungan siya sa kanyang anak, at biglang kumislap ang mata ng bata, kaya naman nagtaka ako sa kanila. Patango-tango pa ang bata sa bulong ng kanyang ama. Ano yan ha? Andito ako pabulong-bulong pa kayo dyan. Kunwari galit ako sa kanila, kasi nagkunwari pa akong nakasimangot, pero joke ko lang naman. Mine, drinks that soup then we go ta.
Sagot ni CJ na may pabitin pa sa sasabihin. Mukhang nahawa na talaga siya sa daddy niya. Kaya naman wala na akong nagawa, kundi inumin ang soup. Pero kainis, para ako maduduwal, kaya naman napatakbo ako sa banyo. Sumunod naman sa akin si Frederick, at sinabihan ang anak niya na doon muna siya sa bed. Buddy, stay here, okay? Don't go everywhere, okay? Rinig ko pang bilin niya sa bata, basta ako diretsyo na sa CR. Yes, daddy. Masigla naman na sagot ng bata, wala na akong narinig basta tumakbo na ako. Habang nagduduwal ako sa sink, dahil nanghihina na ako, bigla akong nagulat sa biglang pagsulpot ni Frederick sa tabi ko, at nakaalalay na sakin. Gusto mo ba paliguan kita, honey, para maginhawaan ka? Bulong niya sakin kaya sinaman ko siya ng tingin, iba kasi ang dating sakin ang kanyang sinabi. Menyok ka talaga. Anong paliguan na pinagsasabi nito? Bulong ko pero narinig ng lalaki. Naduduwal na nga ako, kung ano-ano pa sinasabi. At sumagot pa ang lalaki. Ano pa ba ang pwede mo itago sakin, Han? Nakita ko na lahat, diba? Pangbubas ko pa niya sakin, kaya naman pinamulaan na ako ng mukha. Sa inis ko binato ko sa kanya ang sabon, nasalo naman niya, pero tawa ng tawa kaya sinimanggutan ko siya. Huwag ka na magsimangot, Han, baka paglabas ng anak natin magiging kamukha ni Dracula. Sagot niya sakin, ibabato ko na naman sana sa kanya ang shampoo, nang napatigil ako sa sinabi niyang baby. Anong sabi mo? Tanong ko sa kanya, dahil nagulat ako sa sinabi niya. Kaya naman lumapit pa siya sakin ng mas malapit, at hinawakan ang kamay ko. Naguguluhan talaga ako sa inasta ng makong nata. Han, kasi, sabi niya na napalunok pa. Ang sarap batukan. Nauutol din pala ang couple, kausap ko sa aking sarili. Ano nga? Inis ko ng tanong sa kanya, napapansin ko din sa sarili ko, lagi na lang mainit ang aking ulo. Parang madali akong mapikan ganon. Promise me first don't be mad, or cry, okay? Pagsusumamo pa niya sakin, kaya naman tumango ako, para wala nang paligoy-ligoy. Here. Hawak niya sa tiyan ko sabay haplos, gusto kong tanggalin ang kamay niya, kasi may kilati ako doon, kaso parang gustong-gusto ng aking tiyan ang kanyang ginagawa, kaya naman hinayaan ko na lang. O anong meron dito sa tiyan ko? Ang tanong ko sa kanya. Ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata na may kislap. Parang masaya siya sabay titig sakin. Mahal mo na ba ako, Frederick? Pepi kong tanong sa kanya, na ako lang ang nakakarinig. Honey, you're pregnant. You have our baby in your tummy. Masigla niyang balita sakin. Aminin ko na bigla ako sa sinabi niya sakin, hindi ko alam kung masaya ba ako or what. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, at bigla na lang akong natahimik. Hey! Han, are you mad? Halata sa kanya na malungkot siya sa naging reaction ko, kaya naman umiling lang ako, kasi hindi ko alam kung ano ang pakiramdam. May nabuo na palang bata sa loob ko, kausap ko sa sarili ko, hindi ko namalayan lumuluha na pala ako, dahil sa likido na damaloy mula sa aking pisngi. Stop crying, Han, everything will be fine, trust me. Sabi niyang may pagsusumamo, parang alam niya kung ano ang bumabagabag sakin. Promise me, magtiwala ka lang sakin, pwede ba yun, Adelan? Pagsusumamo pa niya sakin, na para bang nakikiusap pa. Tumingin lang ako sa kanyang mga mata. No matter what happened, please trust me, Adelan, honey, dagdag na naman niya, kaya naman napayakap na ako sa kanya nang naluluha na ako. Medyo nagtaka pa siya sa pagyakap ko sa kanya, kasi bigla siyang natahimik, at napatindig pa ang tayo. Kalaunan na tauhan din yata, dahil mahigpit na din niya akong niyakap. Oo, Frederick, magtitiwala ako sa'yo. Naiiyak kong sagot sa kanya. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa tuwa. Dahil ang tiwala ko sa kanya, ang panghahawakan ko sa ngayon. Calm down, Han, sabi ng doktor, bawal kang ma-stress, so please take care yourself and our baby, okay? Pagpapaalala niya sakin. Kaya naman noon medyo nahimasmasa na ako, niyaya na ako sa loob ng master bedroom. Kinulit pa ako kung gusto ko daw maligo, pero sinamon ko lang siya ng tingin, pero ayun nga mukhang unlimited ang saya niya, kasi kahit maliit na bagay tinatawanan pa. Lumipas ang oras, at paggabi na. Siya rin ang nagpresentang magluto daw, akala ko nung una nagbibiro lang siya, na marunong magluto, kung sa bagay may-ari ba naman ng hotel di alam niya.
Han, anong gusto mong pagkain? Tanong niya sakin, pero si CJ ang sumagot. Daddy, I want chicken adobo, just like same with mine. Masiglang bulalas ni CJ sabay taas pa ang dalawang kamay, nang sinasabi niya kasi ay ang lagi kong niluluto sa kanya na chicken adobo, kaya ginaya ko na siya. I want chicken adobo also, nakangiti ko pang siganda sa gusto ni CJ. Kaya naman napakamot siya sa ulo, kaya hindi ko siya maiwasan ang taasan ng kilay. Okay, but don't judge me after, okay? Sabi pa niyang medyo nag-alala, kaya kami ni CJ hindi maiwasan ang tumawa, pero ang ama niya eto nakanganga. Kaya naman hindi kami maawat si CJ ng kakatawa. Enough body, Han, sito pa samin, kaya naman tumigil na din kami. Mukha naman nag-alala siya, napahawak pa ako sa tiyan ko. Daddy, are you sure you know if how to cook chicken adobo? I think you need mine's help, right? Mine. Tanong ni CJ sa ama niya, sabay sulyap sakin. Let me think. Kunwari nag-isip pa ako bago ko sila sagutin, at ang dalawa naman mukhang naghihintay sa isasagot ko, dahil pareho pang nakaabang sakin. Kung hindi kaya ang daddy, edi tutulungan. Masigla kong sagot, bigla naman kumislap ang mata ni Frederick. At napamulat pa ako sa sinabi ko, dapat pala daddy mo yun eh, ang kalabasan tuloy parang tinawag ko na siyang daddy. Lupa, kainin mo na ako, kausap ko sa hangin. Ang sarap naman tawagin mo akong daddy honey, one more please. Sabi pa niyang kumikislap ang mga mata. Pagtingin ko kay CJ, ayon nakapalumbabo na naman na pinapanood kami, at tungama niya kumuha pa ng kakampi. Body, ayaw ni mine na tawagin akong daddy. Boses niya na nagpapaawa pa, at to the rescue naman ng anak. Mine, call daddy please, sakay naman ng anak. Kaya naman pulang-pula na talaga ang mukha ko sa kahihiyan, at napansin naman ni Frederick. It's okay, Han. Please, may pagsusumamo pang boses, kaya naman para matapos na sige na pagbigyan na. Daddy, sabi kong nahihiya ako, kaya naman sa isang iglap hinalikan niya ako sa labi, pero tinakpan niya ang mukha ni CJ, at ayun ang bata galit na. Kaya natawa na ako sa kalokohan nilang mag-ama. Daddy, why you cover my eyes? You kiss my mind again. Sigaw ni CJ na galit sa kanyang ama, samantalang si Frederick tawang-tawa. Nobody, I'll never kiss your mind, you asked her if you don't believe me. Pagsisinungaling pa ng ama sa kanyang anak, at tumingin sakin ang bata, ako ayaw ko na magsinungaling dito, kaya hinalikan ko siya sa lips, at to namula pa ang bata sa mukha. Pati kilikili ni CJ hinalikan ko pa. At napahagik-hak ang bata. Lugi yata ako. Reklamo ni Frederick sabay simangot. Sagot naman ng anak na akala mo nang hahamon ng away. Dahil ang sama ng tingin sa kanyang ama. Hindi ko mapigilan ang saya ng aking nararamdaman ngayon, hindi man niya sinabi na mahal ako, at last masaya ako sa ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin. At higit sa lahat, ang sinabi niyang magtitiwala ako sa kanya.